ewan ko, hindi rin ako tumataba. Kahit may maraming kainan, hindi ako nagbo-bloat. Next year, Sama-sama guys. tayo guys sa balik pa nga. Balik pa nga, hindi na halik lagi. Are you a momo? I'm scared. Sa akin kasi, pag may mga times na, ewan ko kung ako lang, pero parang iniisip ko pag hindi ko siya natatapos. Tapos parang feeling ko kasi pag sila yung gumawa, parang hindi maayos. Ganon. May ganon akong So, meron kang Messiah complex. Control freak. As a control freak, I can relate. Kung halimbawa mag-isa kayo na sa bahay lang, huwag niyo kalimutan i-validate yung sarili niyo. Kaya niyo yan mag-isa. Totoo nga yun, yung nasa com shop ako, tapos parang nasa meeting kami ni Leah, may sumisigaw na, Bobo, mid lane. Tapos sabi ni Leah, it's noisy out there, ha? You're in a computer shop. Sabi ko, yes, it's a gaming shop. We're at Eat That Frog, chapters 4 and 5. So consider the consequences and practice creative procrastination. So ang summary lang naman is it's all about prioritizing what matters most and pagka-time management like a pro. Again, thank you for that wonderful question. Pinulit ko sa record. Hindi, kaya kasi ang nangyari ngayon is I'm starting to look back on the things that happened this year. Kasi syempre, tapos na yung taon, tapos I look forward to what will I do or ano yung mga gusto ko i-achieve for next year. Ganyan. Tapos parang one task na I am consciously doing is that number one is I keep myself mindful about my health. Kasi parang this year, ang mas naging focus ko, aside from acquiring yung mga makeup na pinagbibili ko this year na kailangan mag-ROI, ay yung pag-focus sa health ko. Kasi this year po, ako po ay nag-30 na. Nakakaiyak. 30 na po ako this year. And parang kasi pinramis ko talaga yon na parang ayoko naman na dumating ako sa point ng life ko na parang hindi ko kayang mag-enjoy kasi baldado na ako or kulang na ako ng lungs. Ganon. Diba? So, parang this year talaga, nag-focus talaga ako on health. No support. Diba? And one task talaga na parang feeling ko give a permanent and parang a long-term consequence for me is to be conscious sa decisions ko when it comes to my health. So, this year, nag-stop ako mag-smoke. This year, mas naging active ako when it comes to exercising. This year, mas mindful ako. Bogs! Pang Philippine, arena. Hindi. Pang Olympics to. Pag-dive. Kahit mga 1%. Diba? Yun. Yung mas naging conscious tayo sa decisions natin about our health. Kasi parang yun nga, naisip ko na parang hindi na kasing bilis na metabolism ko. Nung 25 ako, yung metabolism ko ngayon, so dapat mas maging, mas maging wiser na ako sa decisions ko and sa mga bagay na tinitake ko. And hindi lang to food, hindi lang to body, maski yung the content that I consume, yung mental, yung food, yung the people you surround with, kasi yun, parang it's part of your well-being stressful by environment mo, are you in a toxic relationship, yung mga ganon, are you engaged with toxic people, so yun, parang feeling ko, more on talagang, complete wellness, well-being yung naging focus ng 2024 ko. Pero it's nice na nakapag-start na. Pero definitely marami pa. Kasi gusto ko magka-abs sa mukha. Yes. Gusto ko ng abs sa legs. Pero yun. Mahirap yun That's the goal. I'm happy. Thank you po. Thank you, Judge. Thank you, Jana, sa pag-share. So, napakaganda nun, no? Parang, this is the
perfect time para magmuni-muni, pause and Yes. reflect, and balikan ng mga nangyari this year, right? Okay. Urgent versus important. So, gusto ko lang i-share to. Nabasa ko lang somewhere early this year. Not sure if familiar kayo dito sa Eisenhower Matrix. So, meron dyan, nakikita nyo, urgent, not urgent, important, not important. Tapos, kung ano yung mga gagawin sa kanila. Di ba? May mga quadrant dyan. Hi, Oh, Da. Hello, pose. Pwede pabasa naman. Wait lang po, lakihan ko. Bulag Oh, tayo. Oo, go be. I-project mo yan sa project. Sorry, mga words ko today. Eisenhower mo. Alin ba dito ate? Yung nandito muna sa quadrant or yung nandito muna sa gilid? Like yung urgent versus important? yun sa gilid na lang siguro para ano. Okay. Urgent versus Tama rin yan. important. Urgent and important, what tasks have immediate deadlines and significant impact on your goals? Next is important but not urgent. What tasks are crucial for long-term success but don't have, wait lang, may nakaharang. But don't have immediate deadlines. Next is urgent but not important. What tasks demand immediate attention but have minimal impact on your goals? And then next, neither urgent nor important. What task can be delegated or eliminated entirely? So, pwede ka ba magbigay ng example? I'm sorry. Pwede ka magbigay ng example for each. Isip ko yung Kunyari mga sa task ko work. today. Or sa ano na lang, urgent and important na lang. Yun na lang. Dan laging urgent. Oo nga eh. Yung Parang sabi ko lahat yung ng urgent. trabaho ni Daryl, Oo nga urgent pala. and important. Kasi medyo sige. malapit na pong malapit na mag-goodbye si Dan. Uy, grabe kayo. Excuse me. Time is taking na kay Dan time is taking. Yung sa urgent and important, ayun, sabi ko nga, kagaya nung last time, yun yung naging urgent and important ko. Syempre, yung VIP client. Kasi, syempre, doon tayo sa maraming datong. Correct. Correct. So, yun yung urgent and important niya. Siguro, ang next ko na urgent and important task ko is yung kay Camille na task since holiday rush na. So, I make sure na ma-order ko lahat ng mga bagay-bagay na mga pangregalo. And also checking dong mga due dates. Kunyari, papatak siya ng Christmas. Kung hindi naman, pwede ko siyang i-move or i-delay yung pag-order. Since kunyari, ang niya pa is sa January or February pa yung event date. Ayun, hindi ko muna siya ginagawa. Basta chinecheck ko yung urgency nung lalo na since holiday, yung focus ko ngayon sa task ko kay Camille. So, important but not urgent, siguro, ang hirap isipin. Ang hirap na isipin na important but not urgent. Or siguro yung yung isang task namin kay Dan, na SOP since important siya pero hindi naman siya ganun ka-urgent since may priority kami ngayon na dun sa iba niya pang kliyente na website and then yung website SOP yun yung inuuna namin then sumunod na yung task na SOP dun sa na si Dan lang yung or within kay Dan lang yung SOP na yun hindi apektado yung iba niyang kliyente. Urgent but not important. Wala na akong maisip. Urgent. Okay lang yan. Sige. Neither urgent nor important. Wait lang, wala na rin ako maisip. Siguro more yung brain cells na. Alam ko na. Yung pag-delegate si Daryl, natapos na niya kasi lahat. Yes. neither urgent nor important, ayun, naalala ko na. Yung mga task ni Nicole na pag-check ng mga automations, kasi naman yon parang tambak lang namin ang mga work kasi wala na masyadong optional. wala na masyadong gagawin since nagawa na namin yung ng ahead yung ibang mga kasi inanon rin namin ang tawag dito. Make sure na namin na before holiday magawa na namin since may magbabakasyon din si kliyente. So dapat before that nagawa na namin yung So, nagtambak na lang kami ng ibang mga task na pwedeng gawin during, holiday. Kunwari, kung mag-work ako or kung trip kong mag-work, may iba pa akong pwedeng gawin. Mm.
Siguro ano yun, yung mga ad hoc tasks. Oo, ad hoc task na Oo. lang siya. Okay, thank you so much for sharing, Daryl or Da. Okay, Yeah, so sabi good. nga dito ni Eisen, 'di ba si parang Eisenhower, the urgent are not important and the important are never urgent. O, 'di ba? So ayun. So sabi dito parang para lang i-simplify, yung urgent task daw is yung mga bagay na kailangan ng immediate attention. So for example, 'di ba, pag may sunog or may batang umiiyak, 'di ba? Yun yung uunahin mo, papatahanin mo, 'di Anong ba? not urgent, important? Pero hindi raw sila, hindi lahat ng urgent is important daw. Okay. So important task naman on the other hand, ito yung mga pang long term, may kaakibat na long term goals or overall success. Kunyari, parang ano siya, kunyari parang life and death na kunyari pag hindi mo nagawa to, parang bagsak ng kumpanya, parang ganon. Okay. So yun yung yung kaibahan nila ng urgent and important. Okay. So nakadepende yung future, ganon kumbaga. Sabi dito, ang pinaka-trick daw is to spend more time in the important but not urgent quadrant. Saan yun? Important but not urgent. Okay. Dito sa schedule. Kumbaga parang gagawa tayo ng preventive measures para ma-prevent yung lagi tayong may important, urgent at saka yung mga nakakaligtaan na bagay. Alright, next slide. Chapter 5, Practice Creative Procrastination. So, kindly read naman next. Alrighty. You can't do everything. Prioritize your tasks and focus on the most important ones. Don't try to do everything at once. Procrastinate on purpose. Delay low-value tasks to free up time for more important work. This is a strategic approach to managing your time. Say no to low-value tasks. Learn to decline requests or tasks that don't align with your priorities. Protect your time for the most important work. Oh my God, this is so me. Perfect. Yeah, because for me, I'm anti-multitasking. I don't like multitasking because wala akong matatapos na quality or accurate, to say the least. For me, it doesn't make sense. For what? Why would I do two things at once? Tapos parehang time frame mo ring matatapos, kailangan tapusin. So, ba't kailangan sabayin? So, that's you can't do everything for me. Procrastinate on purpose. Yeah, I agree with this. And I do this also to make my life easier and to bring more value to my work and say no to low value tasks. This is actually my problem. I know how to say no, but sometimes I know na parang dali ko siyang gawin, pero sana hindi na necessary na gawin ko pa. In terms of work, in terms of projects. So, minsan, I'll just say yes kasi alam ko madali lang siya gawin. Pero if ando na yun, parang sana hindi ko lang kinuha. Parang ganun. Feeling ko parang ano rin to, like in a way, yung mga low value tasks. Parang ito yung alam mo, kaya mo siyang gawin in 2 minutes. Kunyari lang naman. Yeah. Parang alam ko kaya ko itong gawin in less than an hour, pero kasi kung iuutos ko pa sa iba, delegate ko, tuturuan ko siya. Correct. Ganon. Pero parang kasi ganun yung nagiging mindset natin na parang, it will take me longer to teach someone, delegate this task, tapos i-hand over ko. Tapos, mas stress pa ako if magagawa niya kasi baka first time niya yung ganun. Parang yung ganun yung usual na mindset ng people when it comes to yung low value tasks nga. Pero kasi yun nga, parang in the long run, yung mga barya-barya na yon, yung mga maliliit na tasks na sana na i-delegate mo na initially, would actually be one of the factors that would take up most of your time pa. Kasi na instead na yung time mo, you're being able to free up your time into like strategizing or thinking or focusing more on about the important tasks. Napupunta yung time natin doon sa mga low value nga. Na parang eventually, kapag nag-add up yung time spent natin sa low value tasks, mas beneficial pa rin pala for us if we delegate it to someone else versus having us do it talaga. Parang gano'n. Pero gets ko yan. Kasi may mga ganun na parang, kapag iutos ka pa, discussion pa, kaysa kapag ginawa ko na lang tapos na. Diba? Hindi mo naiisipin. Ganong notion, ganong feeling. Yeah. Saka minsan nakakahiya kasi mag-no. 'Di ba?
as a Filipino, di ba? Oo, Yun yung I nature think natin it's a Filipino trait. Pero Yes. ano naman, one thing naman na siguro, no, one thing na I've observed and noticed about, kung iisipin natin to like on a work mindset, no, one thing that I've observed and noticed about our clients is they value your opinion kasi. They value your no. So when you say no, parang nare-realize na, okay, maybe ito yung boundary ni Mm-mm. VA. Or maybe ito yung boundary mo. Kahit hindi ka freelancer, maybe ito yung boundary mo as a person. That's why you're saying no. So people are realizing na parang, okay, so I've reached the limit. Or, okay, hindi ito yung gusto niya. And parang mas nagkakaroon kayo ng better relationship and kumbaga nagiging deeper yung relationship mo with the person, whether it's work or personal. Kasi naiintindihan nila na, ito yung limits na meron to as a person, or ito yung limits na meron to as a worker. Diba? Pero sakit nga yan ng mga Pilipino. Yes man tayo. Go, lakad ka, gumanong ka. Mag-ano Go ka, sana ako, may fan pa sana. Pero Okay. hindi naman po ako nakamit. Gusto ko lang din mag-build on doon sa learn to push back. Kasi kapag meron kasi tayong yung people pleaser mindset, kasalanan to ng lahat ng mga medal at certificate na trinay natin. Kasalanan to ng mga pinsan natin na first honor, no second honor lang tayo. Kapag hindi ka marunong mag-push back, ang tendency kasi minsan, hindi naman to sa lahat meron namang mga matitino na employer, may mga matitino na kliyente na kapag hindi ka nagpo-push back is parang sila na yung nagtatry na tanungin ka kung ano ba kung kaya mo pa ba to, may capacity ka pa ba. Pero may tendency din kasi yung ibang clients or ibang employers na kapag hindi ka nagpo-push back, they will show more tasks to you kasi feeling nila kaya mo. Sagarin ka nila. Correct. Sa ill intent, pero kasi dahil kaya mo, why not? Parang ganon. Diba? Pero yun yung ang natutunan ko kasi dito, wag mong bilisan yung work kapag parang na ikaw na yung naargabyado, parang i-pace mo siya ng tama. Kasi kapag trinay mo siyang sobrang bilisan, nai-skew yung data. Na parang iisip management na, kaya naman yan gawin ng 20 minutes lang. Pero hindi talaga siya kaya gawin ng 20 minutes. Pinilit mo lang siya tapusin ng 20 minutes. Ngayon, Iniraos mo lang. Oo, ngayon marirequire kayo lahat na pilitin siya matapos ng 20 minutes kahit ang time block dapat for that is 1 hour. Parang ganon yung idea. So, pag ganun yung ginagawa natin, pwedeng ang masacrifice is quality. Correct. Pwedeng ang masacrifice ay ikaw, mababurn Mental out ka, health gano'n. Yes. Yung mga gano'n. So, minsan kailangan natin mag-push back para magkaroon ng idea yung management on, or kung sino man yung employer mo or client mo na ito lang yung kaya talaga at that certain time frame. Kasi yun yung magbe-build ng data para malaman nila na, okay, ito lang yung pwedeng gawin on this certain time frame. Yung ganitong task, ganito dapat yung deadline. Yung ganon. Kasi kapag ina-outdo mo yung time estimate, hindi naman lahat ng work is output-based eh. So okay yun kung output-based, pero sa management perspective, it's better to have a better idea kung ano ba talaga yung kayang gawin on a certain time. Para when you do a playbook or an SOP, alam mo na most people can finish it na ganitong time frame, parang ganon. So, yung pushback, important din yun para hindi kayo ma-abuse and para rin mas maging transferable yung work. Parang kaya siya ng lahat. Ganun. Mas kaya mo i-scale yung work. Kasi di ba marami ring processes na nagbe-breakdown after mawala nung key person kasi siya lang pala yung may kaya na ganun siya kabilis. Siya lang pala yung may kaya na sa ganun siyang time frame gawin. Yung mga ganun. Talagang babalik talaga tayo dun sa yung sa time management. Tapos yung procrastination isn't always bad. Tapos pag-set ng boundaries. And also, pag-set ng expectations, no? So ayun. Yun yung mga key takeaways natin for this chapter. Okay, next. So ito daw. Paano daw ba i-apply yung both chapters? Okay. So sino pa ba yung hindi nag-share? Si Joanne. Nandiyan ba si Joanne? Say hello naman, Joanne.
pakigalawang baso. How to apply both chapters. Master list. I-create tayo ng master list of all our tasks. And then, syempre, pag meron na-create na natin yung list natin, doon natin ma-identify kung alin doon yung dapat na nasa itaas or yung dapat nasa ibaba. So, doon yung prioritize them according to their importance and urgency. Makikita lang natin yung kapag malalaman lang natin yung kung ano yung importante versus sa dapat unahin natin gawin kapag visibly na sa harap na natin siya. So, mas mainam for those na sa larangan ng kagaya ito sa work, nagsusulat tayo, sulat natin kung ano yung mga tasks natin. And then, tsaka natin siya evaluate or tsaka natin siya bibigyan ng, tsaka natin siya judge kung ano yung, kung yung task na yun important ba or dapat mas urgent or important. Yun. Time blocking. Schedule specific blocks of your time for your most important task and avoid distractions during those periods. So, ito yung parang ibabagi natin sa lahat ng mga tao kung ano yung ginagawa natin for a certain time. For example, at work, syempre sa calendar, nakikita natin yun. Kung naka-block yung oras natin, nakasulat doon. Ano ba yung nandun sa schedule na yon? Bakit niya binlock? Importante ba sa kanya yung time na yon? Oh, syempre, kaya niya nilagay doon. So, yun. At the same time, on a personal, kung paano siya ma-apply sa personal, is you let people know na ito yung mga, for example, sa umaga, ito yung ginagawa natin, busy tayo sa pag-aasikaso ng mga anak natin, busy tayo sa pag-aasikaso ng mga day-to-day errands natin. So at least alam ng mga tao nakapaligid sa iyo kung kailangan niya magandang istorbohin or kung ano yung mga bagay na pwede nilang, mag-request sila yun sa iyo na pwede ka ba na isama sa ganito? Pwede ba ikaw naman ang gumawa ng ganito? So things like that. Review regularly your progress and adjust your priorities as needed. So be flexible and adaptable to changing circumstances. Ito, siguro likas to sa atin bilang mga Pilipino na flexible tayo. At saka minsan, kahit na hindi siya importante, kapag pwede mo magawin to. Yes, kagaya yung kanina. Ang hirap magsabi ng no. Yes. So, dito tayo nandyan. Makikita natin yung pattern kapag nare-review natin, ulit ito yung ginagawa natin. So, may pattern tayo makikita dyan. Kaya maganda na balikan din natin or magbalik na lang kayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin para at least makita natin saan ba tayo pwedeng mas maging effective. Kung effective ba yan, maganda ba na, dapat ba I'm a yes person? Dapat ba I'm some kind of, taasan ko naman yung yung pakipot ko, gawin ko naman minsan, mag-no naman ako, mga ganon. Next is delegate when possible. If you can delegate tasks, do it. This will free up your time for higher level tasks and responsibilities. Totoo ito. Siguro kailangan lang natin ma-identify kung sino yung mga tao na kaya. Of course, syempre, mainam na mag-delegate ka na task. Sino ba naman? Diba? Ikaw ba naman gusto mong maging hayahayang buhay mo kahit paano? Pero dapat ma-identify din natin yung mga tamang tao na nabibigyan natin ng task. Para at least, hindi naman siya pasakit sa ibang tao at the same time, rewarding to sa isang tao na mabibigyan natin ng delegation. Kung halimbawa, I thank you, binigyan ako nito because they know na kaya ko to. Or nabigay ko to kasi, binigay sa akin to para makatulong ako sa kanya. Delegate when possible. Lahat ng delegation bongga or maganda or positive. Kailangan delegation is dependent pa rin sa capacity nung pagde-delegate natin. Yun lang po. Okay, thank you so much, Joanne. So sa lahat na to, ano yung pinaka-favorite mo o yung lagi mong ginagawa? Sa work, sabihin natin. Sa work, siguro master list, time blocking, ayan. For delegation, nung araw ganito, kasi napakarami kong taong kasama sa trabaho. Oo.
Pero ngayon, syempre, andito lang ako sa bahay ko. Isa na Delegate mo kay April, de. Oo. April mo Nandiyan lang naman i-delegate. si April. Oo. April. Sige mo sa kapatid mo, be. Kaya sa mga personal na bagay na lang yung mga delegation. Pero Yes. ito yan, yung mga master list, time blocking. Yan. Same tayo. Ako, pinaka-useful sa akin talaga yung time blocking. Yung sa calendar. Yung pinaka-favorite ko. Kasi minsan, pag hindi ko nilagay sa calendar, hindi ko na maaalala yun. Actually. Di ba? So, sa iba naman, ano yung pinaka-effective sa inyo na dito sa master list, time blocking, delegation? Pwede ba ako mag-share? Yes po. Sige ate, pero mabilis lang ah. Huwag yung pang Miss Universe. Hindi, go ate, go. Siyempre, ang favorite ko dyan ay delegation. Kasi Alam mo, yun yung sabihin ko. kayong lahat ay clones ko. For the past the message ng Kinon ko yung sarili ko multiple times. 25 times. Pero hindi lang naman ang delegation ay sa tao ha. Pwede rin sa services. Like, nung nagsisimula ako ng freelancing tapos hindi ko na kaya magluto or hindi ko ini-enjoy yung nagluluto, naglalaba. Dinelegate ko siya. So, paano ako siya dinelegate? Nagbibili na lang ako ng lutong ulam. Para hindi na ako mag-iisip ko ano yung iluluto ko, hindi ako ng palengke. Pwede pang iba-iba yung variety ng ulam na kakainin namin. Pero hindi na ako magluluto ng multiple times. Pangalawa, hindi ko na-enjoy yung paglalaba. So, ako ng naglalaba tuwing Sabado. Pwede ganun din kasi yung delegation. So, delegate anything na you don't enjoy. Not necessarily para maging yung buhay. Pero kung if it's something that you enjoy, gawin mo siya. If it's parang it enhances yourself or it improves you or it promotes creativity. Creativity in you. Edi, i-pursue mo pa rin siya. So, delegation is, it's very important talaga for me. Yes, yes. Thank you po, Miss Eloy. So, yun nga, since nag-start ako dito, ayun nga, sa akin nire-delegate, di ba, yung mga emails. Delegate Akala ko hindi ka na ni rin Ate nagluluto, Eloy. order na lang. Kasi hobby ko yun. Siya yung sa delegation ng chores. House chores, ayan, gano'n. Wala. Yun yung pag-delegate sa bahay. Ayun. Gusto ko naman yung sinabi ni Joan about delegating to people. Pero it feels na inutos sa'yo yung trabaho. Pero yung feeling na yung person na nagde-dedicate sa'yo shows promise or shows potential sa'yo. Kaya they're handing you opportunities to prove na you can handle more responsibilities. Or parang it shows na this person or kung si client man to, your client is showing na, I trust you so much na kaya ko ibigay yung credit card information ko without batting an eye. Yung ganong level of delegation, Importante diba? na pareho din ng values. Yes. True. Yun yung siguro yun yung din yung na-realize ko na. Kasi nga parang naghahanap ako ng mga tao na pwede ko i-clone. Pero paano ko din mako-clone yung sarili ko? Hindi lang naman sa skills Dapat pareho din kami ng mga values ang pinapahalagahan. Importante sa akin na maganda yung quality ng dinideliver ko lagi. So, dapat ganun din yung taon pag-delegatean ko naman. Importante sa akin na binavalue yung time ng client. So, dapat ganun din yung pinag-delegatean ko. Yung ganun. Yun yung kailangan na i-check mo, i-review mo for every now and then na, okay, align pa ba kami ng values? Kasi kung hindi na, then it's time to let go. Kung hindi talaga. Kasi minsan, syempre, alam niyo na, pag nag-hire, minsan, best foot forward, tapos only to realize na, okay, hindi pala kayo pareho ng values. Iba pala kami ng pinapahalagahan sa buhay. So, ayun na. So, it's time to let go. Yes. Yes, tama po yun. I agree. Yung iba naman, ano yung favorite nyo dito sa lahat ng to, sa apat na to? So, sa akin, as someone na gusto ko talaga yung nakaka-tick off ng mga task, gusto ko, may siya sa akin may parang may part ng utak ko na nagbabating-ting talaga kapag nakakapag-tick off ako ng mga task. So, gusto ko yung gano'n, yung parang checklist method. Na nati-tick off ko. Kunyari, nazi-zero ko yung inbox ko, nazi-zero ko yung notifications ko. Iniisa-isa ko kasi yun. Kasi gusto ko talaga na saka mahirap, may mamimiss kapag hindi. Tapos, delegation din. Yung mga kaya mo namang ituro mo na. Kasi pag hindi mo tinuro, ikaw gagawa lahat. Matrabaho lang magturo sa una, pero kailangan mo magturo. Yes. Yes, totoo. Simula lang.
Yung mahirap Kailangan sa'yo. ko na pa ituro yung error ng automations. Kasi Ay, ate, okay lang pala. Biglang Marami-rami na siya. Ituro mo na sa akin lang. Hindi kasi ganito siya. For me when you delegate, it's also your responsibility to teach, di ba? Ikaw yung magpapasa ng skill. Ngayon, pag kaya mo na siyang ituro, ibig sabihin may mastery ka na. Kasi kapag Yes. hindi mo pa siya kayang ituro, pag di mo pa siya kayang i-delegate, ibig sabihin hindi mo pa talaga siya kabisa. So, parang test mo Oo. din yun as the contributor or as the leader. Kung, parang di ko pala master kaya hindi ko siya ma-delegate. Kasi Ganun kumbaga, din ikaw pala pa lang siya. yung nakakaintindi Oo, ng pag ikaw pa process. yung Ganun. nakakaintindi, hindi mo pa siya ma-duplicate. Ibig sabihin, meron ka pang kailangan i-develop dun sa playbook or dun sa process para kaya mo na siya i-delegate. At the Okay. same time, I-delegate natin lahat ng task natin. natutulungan mo yung person na mag-grow kung sino man yung pinagkatiwalaan mo ng task. Kasi siya, meron rin siyang bagong nakukuhang skill. So, ganun ko Yes. kasi siya nakikita whenever yung senior or boss nag-a-assign sa akin ng trabaho. Nakikita ko siya as trust na pinagkakatiwalaan niya ako na kaya kong gawin yun. So, kaya ko ito gawin. Sige, kaya ko kaya talaga. Minsan lang, mapapatanong ka ng ganon kasi di ba yung imposter syndrome na, kaya ko ba talaga to? So, lalo na kung ang binibigay sa'yo na task is something na hindi ka naman talaga familiar before or hindi naman talaga siya part ng skill set mo. So, pero yun, it's also your parang way to grow or to upskill, di ba? Kapag meron kang bagong task na nakukuha. So, kaya pag tinanong ako kung kaya ko ba gawin or alam ko ba gawin, kapag hindi ko alam talaga, sasabihin ko hindi, pero kaya ko naman matutunan. Kasi lahat naman kaya naman matutunan eh. Time blocking, medyo hindi ako kasing anal ni Ninang na talagang per segundo, per minuto meron siyang time block. Ko more on this, kunyari today, ito yung mga priorities ko. So doon iikot yung checklist ko. Parang ganon. Ganon ako mag-block. Or ngayong hapon, ito yung mga priorities ko. So doon iikot yung checklist ko. Para siyang ganon. Tapos yung checkpoint, hindi ko alam kung pang ginagawa niyo rin ba yun sa sarili niyo? Yung parang kinakausap niyo yung sarili niyo kung align pa ba yung ginagawa mo sa gusto mo mangyari sa buhay, yung mga ganon. Parang Ay, evaluation. ginagawa ko yun sa time block ko. Sabi ko, nag-time block ako para sa exercise. Nag-exercise ka ba? Hindi naman. Adjust ang time block. Although di ko tina-time block yung evaluation ko sa sarili ko, pero minsan pag nagmumuni-muni ako, kunyari naglalakad or nag-workout, yun yung time, or nagsha-shower. Alam niyo sa shower dun. Alam mo siya, yes. Yes. Shower thoughts are the best. Sabi, lagi Pero- kasi sabi ko at Eloy nagkaka-idea akala of ko ako lang. automation sa shower. Mayroon akong, di ko na maalala kung sino yung coach na pina-follow ko. Di ba yung shower thoughts nga, tsaka yung workout thoughts daw. Kasi yun yung time na parang at peace yung utak mo, doon talaga daw lumalabas yung brilliance. Ang i-make sure mo lang daw, masulat mo yung naisip mo after. Yun daw kasi yung i-make sure mo lang ay maligo ka everyday. Kasi paano kung once a week ka lang naliligo? Yun daw kasi yung pinagkaiba ng mga ng mga CEO, ng mga high performers. Natitake note nila lahat. So, journaling is key pa rin talaga. So, kunyari, pag mayroon kang stroke of brilliance, isusulat mo siya para makapag-follow through ka dun sa idea. Or minsan daw sa panaginip, di ba may mga CEO na sabi nila yung $1 million idea nila sa panaginip lang nila nakuha. Sinusulat kasi nila. So, ayun, yun yung hindi ko pa nagagawa, guys. Yung review regularly ko is parang more on, lang siya, monologue. Ayan, kinakasabi yung sarili ko. Gusto ko talaga yung shower thoughts. Panalo sa akin yun. Next Kasi step doon kasi nagkaka-ideas yung journaling. Hindi ko na panindigan yung journaling hanggang 100 plus days lang ako tapos nawala Hanggang na ako. February lang po ako. February lang. Balik natin sa 2025. Kasi nag-start Balik tayo natin. Pagligo ate. Ano ibabalik? Pagligo. Nag-start tayo sa book club 2024. O, naka 1 year na tayo. Nag-start din ako ng fasting 2020. Start ng 2024. O, hanggang ngayon, natuloy ko naman siya hanggang ngayon. So, next year, hindi na tayo kakain. Hindi, try ko ulit yung no rice. Kasi, next year, tubig-tubig na lang. Ganon. Ang fasting state ko ay 317 days. Grabe naman! Wow, galing naman. Ka na! Mag 1 year.
Effective naman kasi ewan ko, hindi rin ako tumataba. Kahit ngayon maraming kainan, hindi ako nagbo-bloat. Helpful talaga siya. Mm. Sa una Ano lang yan eh, practice Ang laki over, ko sa ano yan, picture ko nung discipline yan. nung ano ang laki ko sa picture nung last Christmas. Last Christmas. Gave you Ang laki. my heart, but the Ay, very oo, sobrang next payat na ako minute. ngayon. Next year naman. Next year, Sama-sama girl. tayo guys sa Balik Pa Nga. Balik Pa Nga, hindi na alindog. Kahit Ang pa nga program. kahit ano pa nga na lang, kahit di na alindog. Bakit parang yung mukha mo, pero yung ano mo, kasi hindi, ito lang naman yung kasi nakikita sa call eh. 'Di ba sa Zoom, ito lang naman kita eh. So ito lang dapat yung Oo, pitit. kaya pa nga talaga i-prioritize nyo. Kasi hindi nakikita yung bilbil eh. Sa video call. Medyo kaya pang ano. Hindi mo ihabol. Okay. Alright. Yun lang Si yung sa Eileen, baka may akin. gusto mo i-share. Oh, meron yan. Marami i-share yan sa Ay, Aileen. kanina pa nag-aabang eh. Oo. Sinulat na ng Aileen. Feeling ko. Kasi kinuha na niya. Magagaling tayo. Magagaling tayo. Ano kita, dadaanan kita sa inyo. Mga Anong oras ba yun? Kailangan tayo Jogging yun hanggang Mariveles. Jogging body. Hanggang Mariveles ang jogging ah. Naantok na ako. Matulog na tayo ate. Good night. Natulog ulit ako kanina nung meron akong bakante. Akala ko magigising ako sa alarm ko. Hindi na ako nagising. Diba? So, kaluluwa na lang yung kasama namin ngayon. Natatakot na ako. Are you a momo? I'm scared. Go A, sorry. A, ituloy mo na yan. Ilabas mo na yan. Oo na. Ako same with Earl. Kasi more on master list ako. Kasi minsan pagkagising ko, dun ko naiisip lahat ng gagawin ko or on a random time. Tapos ililista ko siya lahat. Tapos tinitik ko din siya. Pag natatapos ko, tapos parang at least alam ko yung trajectory nung araw ko. So with a time block, medyo bago lang ako with a time block. Pero, at least, with a time block, parang nasa-separate mo, nagkakaroon ka ng, yun nga, ng barrier. Sa akin kasi, pag may mga times na, ewan ko kung ako lang, pero parang iniisip ko pag hindi ko siya natatapos. Ang tawag binubuo doon, ka, be, ganon. unfinished business. Oo. Kaya siguro, helpful din sa akin yung master list. Kasi pag na-tick ko siya, at least parang wala na siya. Parang may nag-click sa utak mo, no? Kapag may nako-cross out ka sa to-do list mo na parang Accomplishment. Yeah, mission accomplished. Parang nalagdagan yung buhay mo. Oo. Yung may satisfaction. Sa true. Tapos, sa review regularly, siguro ang review regularly ko, parang iniisip ko siguro paano ko mas mapapabilis gawin yung particular task. So, more on maglalaan siya sa learning curve. Kung how comfortable gagawin yung specific task. Well, depende din sa pace mo. And then delegation, so far, wala pa naman kasi ako masyadong nade-delegate. Pero pag siguro more on events, ganyan, or mga projects, nakakapag-delegate naman, pero more on equally divided or at least kung ano yung kasi hindi pa naman ako nasa point na gawin niyo yan, mga galamay ko, mga gano'n. Parang medyo nasa guilty naman galamay din ako. levels pa lang. Medyo guilty ako doon sa delegation. Kasi minsan, parang sa group project, di ba? Parang mas gusto ko ako na lang yung gumagawa. Oo. May ganun ako, oo. Tapos parang feeling ko kasi pag sila yung gumawa, parang hindi maayos. Ganon. May ganun ako. So, meron kang Messiah complex. Control freak. As a control freak. I can relate. Kaya sa thesis namin, halos ako yung gumawa eh. Kaya for the stress of Yung part person. na yun, dinelegate ko yun sa team ko. Ako yung tagaluto ng pancit canton. Ganun. Yes. Pinaka-importante yan. Yes. Oo. Yung pinaka-importante na trabaho yung napunta sa akin. So, ayan. Thank you so much, A, sa pag-share. Lahat talaga sinare niya, no? For Ganun dapat. Diba? Next. Sige, parang bilisan na natin. Okay. Ito na ba yung last? I think ito na yung
Okay, a practical example. So, sabi dito, identify your most important task, schedule a block of time, and eliminate distractions, and complete the task. So, halos parang discuss na rin natin yung kanina, no? So, skip na natin. So, ito to close the book club. Ano ba yung mga key takeaways nyo na gagamitin natin for this week or for next year pa mag-start na yung 2025? Sige, I'd like to start. Sige, Siguro sige. for this chapter, na-encounter na kasi namin din talaga yung Eisenhower Matrix. Hindi ko alam kung Atomic Habits ba yon or 7. Like a template. Di ba parang andon? Like a template. Sa ano yan? Sa Sa Singapore FinTech. Hindi ko alam. Na-encounter na. Kasi po ano po kami talaga readers. Wow! Readers. We encounter this kind of terms. Or wala dagdagan na yung book club natin. May book club na with friends. Diba? Pero na gusto ko siya kasi para feeling ko it's time. Pag-join si Kuya Bert, mag-join na rin daw siya. Ay, go. Sina? Si Jay. Tapos kapag si Jay, mag-join daw si Jel. Mag-join daw si Jel kapag mag-join si Jaya. Walang sinabi yung asawa ko. Wala siyang sasabihin. Okay. Sabi ko join din si Kuya Kiki. But going back, kasi yung take-away ko kayo Nanong yung take-away ko Doon nga sa Eisenhower Matrix. Ngayon ko lang nakita tong version na pinakita ni Eileen, kaya na-screen cap ko, tapos shinare ko sa Slack. Kasi parang, alam ko yung quadrants, yung not urgent, important, blah, blah, blah. Pero hindi ko siya naisa puso pala ng ganito, na, okay, ganito ko pala dapat siya naiintindihan. And parang somehow, parang nagkaroon ako ng parang renewed appreciation sa Matrix na to. And gusto ko tuloy i-evaluate. Ano ba yung mga tasks na pwede ko na i-delete? Yun kasi talaga yung nag-resonate sa akin May mga tasks ka pala akong pwedeng i-delete sa buhay ko. So, hanapin ko sila ngayon at i-delete ko sila. Pero it's nice, nakakatawa. And yun nga, parang hindi mo talaga maiiwasan mag-procrastinate, pero it's not 100% bad. Na parang you don't have to beat yourself up pala. Kasi minsan, pag nagpo-procrastinate tayo, sometimes we need to listen to our body then as well. Parang, baka may reason why we're doing this. Baka we need to take a pause or at the peak of, na pala tayo, burnout, or hindi na talaga natin kaya, pinipilit na lang natin for the longest time. Na baka yun yung opportunity mo to evaluate and to look into things on how you can improve pa. Parang ganun. Salamat. Amen. Thank you so much. Sino nang next na gusto mag-share? Feeling ko, gusto ni Sweet. Ay, si Kuya Earl pala. Sige. Based on feelings na ang lahat. Yung pinaka takeaway ko siguro dito is yung journaling dahil sa evaluation part. Pero tsaka kapag kasi nagjo-journaling ka, mas mas makikita mo rin yung long term na consequence or benefit ng mga pine-pursue mo sa buhay. Kasi parang pag nasa reflective state ka kasi mas mas grounded ka sa mga ginagawa mo. Yun lang. Journaling talaga takeaway ko. Journaling. Thank you, Earl. Siguro si Sweet may gustong sabihin. Feeling ko si Sweet. Arblation Queen. Baka naman. Joke. Alam niyo kayo, yan, decision. Mga tropa dito. Grabe yun. Takeaway ko yun dun sa apat na options para ma-maximize yung day. Yung una pong slide. Yan. Yung master list, time blocking, review regularly, delegate when possible. Sa akin, nag-a-apply hindi talaga ako maano sa time blocking. Feeling ko ganun-ganun talaga ako. Parang kailangan ko at some point ng break from things. Kaya hindi ko siya na-maximize. Pero yung master list at saka yung review regularly, sobrang helpful siya sa akin, lalo na yung review regularly. Kasi feeling ko, pag nakikita ko na may progress ako about the things I do, nagkakaroon ako ng self-gratification moment. Na mas na-appreciate ko yung nagagawa ko na, oh my God, kinaya kong gawin yun. Who would have thought na kaya ko pala siyang gawin with that span of time? Na parang nung una, hindi ko
parang nung una ang bigat na parang kagaya nun, for example, one task ID pa, let's say 70 podcasts in 2 weeks time. Coming sa lahat ng starting from writing, from everything. Tapos nung una ko parang, sobrang dami. Hindi naman ako nakagawa ng ganito dati kasi 4 lang kami per month. Tapos sa kanya within 2 weeks time, so ako, oh my God, ang hirap, parang ganun. Tapos parang talaga siya, feeling ko ibang level of focus na paulit-ulit. Lalo na kapag repetitive yung task, di ba minsan parang, ang pagod na agad, parang wala pang 4, pagod ka na ganun. Pero syempre dahil trabaho yan, okay lang. Tapos doon mo ma-realize na yung progress ko kasi noon kay Deepa, everyday yung reporting. Ito yung natapos ko today, 10 yung ganito, ito na yung ganito, ito na yung nasulat ko, ganyan, ito pa yung gagawin ko bukas, try ko na ganito. Tapos at the end of the day, parang ang naging trick nun sa akin is like everyday mag-a-add ako ng halimbawa another 5 podcasts na gagawin. So parang ginawa ko siyang game para maging fun for me. Tapos yung everyday kong natatapos, parang, oh my God, nakatapos ako ng ganito. So, sino magaling? Galing mo, Sid. Parang ako na nag-validate sa sarili ko. Kasi mag-isa lang ako eh. So, yes, go. Pwede ka rin namin, pwede ka rin namin cheer, be. Sabihan mo lang kami, be. Ang galing mo cheer. Ginagano ko lang. I-chat mo ko, tapos mag-ano ko sa'yo, mag-send ako ng emoji na good, nicely done. I-shoutout kita, be. Gagawa ko video. Ikaw mag-alala. Diba? Ganun. Tapos at the same time, feeling ko din, yung nag-apply dun sa review regularly, hindi yung flexible and adaptable to changing circumstances. Tayo kasi na VA, kaming, siguro mga Pilipino, kahit wala sa job description natin yung isang task, gagawan natin ng paraan. Like parang, paano to gawin? Ay, okay, ChatGPT ko. Pwedeng ganun. Ay, oh my God, wala pang license sa Philippines. Hanap akong crack. Tapos magagawa ko. Tapos syempre parang, di ba, sabi mo sa kliyente mo na, okay, nagawa ko na yung ganito, nagawa ko na yung ganyan. Hindi ka naman pupunta na, hindi ko pala kayang gawin, parang ganito. Or feeling ko din at some point, ganun ako dati, hindi ko kayang gawin. Tapos naging boss ko yung boss ko ngayon, tapos sabihin niya sa akin na, hindi mo kayang gawin? Na-try mo na ba? Hindi pa nga. Tapos parang ganun, hindi, try mo lang. Pag nagkamali ka, okay lang yun. Bayad ka naman sa oras mo ng ginawa mo parang ganyan. Pag hindi mo na-try, sige, hanap lang tayong consultant kung sinong gagawa. Pero at least, try mong gawin. Ganun siya. So parang doon ko na-figure out na, okay, last resort ko na maging option na hindi ko kayang gawin. Gagawan ko muna lahat ng paraan. Tapos kapag hindi ko na talaga kaya, or di pa, sorry, boss, hindi ko kayang gawin. Hanap na tayo ibang babayaran. Parang gano'n. Pero ganito ko yan. Parang 2 hours ko siyang ginawa. So yun. Siguro yun yung key takeaway. Parang doon pasok sa akin yung delegate when possible. Kasi wala naman akong pagde-delegatean sa akin. So, delegate mo sa sarili mo, Ben. Kinakausap mo naman yung sarili mo. I-delegate mo. Kausapin mo yung sarili mo. Yung other self ko, yun yung mag-cheer sa akin. Oh my God, Sid, you did good today. Ganyan. Ayun din pala, siguro din, mas helpful, kaya na kung halimbawa mag-isa kayo na sa bahay lang. Huwag niyo kalimutan i-validate yung sarili niyo. Kaya niyo yan mag-isa. Like, may i-help ng sarili. Talaga. Like, it helps. Sobrang laking tulong na pagkatas kong gawin yung isang task, yung parang, oh my God. Ano, ate? Kasi kayo ng Discord. Oo, totoo. You don't have to do it alone. Kung gusto niyo ng kasama mo. Guys, introvert daw si Sweet. Okay. Isa siya inverter. Yung mukha ni Ate Elay, pagkasabi mo na introvert ako, mukhang bibigwasan na ako ng 3. Yan introvert, naniniwala. Inverter. Inverter siya. Sabi ko yung dating nang i-spot lang ng AFAM sa Glorieta. May MacBook na. Alam mo ba, nung narinig yun ng caretaker na parang biniro niyo ako na dating nagpipiso net lang, may MacBook na. Tinanong niya talaga ako, ate, nagpipiso net lang kayo dati. Sabi ko, sama talaga ako galing ni Eloy. Di ba nagko-coffee shop ka before? Register mo yan din. Registerin mo yan sa pagiging hero mo. Sa mga hirap naman ng piso net, parang com shop naman na tipong may nagdodoto sa gilid ko habang nasa meeting ako kay Lian. Sino yun? May headphones. Totoo pala yun. Yung biro ko naging totoo. Ganun talaga ka-magical. Totoo nga yun, yung nasa com shop ako. Tapos parang nasa meeting kami ni Lian, may sumisigaw na, Bobo, mid lane. Tapos sabi ni Lian, it's noisy out there, you're in a computer shop. Sabi ko, yes, it's a gaming shop. Diba? Bakit? At least nagtrabaho ako. Oo. Ang tawag doon, resourcefulness and dedication.
Diba? Yun. Yun ang Thank you, Thank you, sweet. sweet. Sino naman yung gusto mag-share? Yung time blocking for me kasi, syempre trained ako as a production manager. So parang walang time limit sa lifestyle. Minsan till 3 a.m. tapos gising ka naman ng 5 a.m. for a shoot or whatever. So parang hindi nare-respeto yung time. But as I age, parang sinasabihan ko na talaga, sorry, you can contact me at these certain hours, especially now. Kasi pinagsasabay ko rin yung projects ko as a production manager and work. So sabi ko, hindi niyo ako madedisturbo at this hour. So here's my schedule. Contact me when I'm available. So ganun lang. And delegate when possible. As a production manager, I don't have a choice. Kasi that's life. Pero mahirap siya. Challenging siya. Buhay na to. Challenging siya, especially if malaki yung project. Tapos yung dalawang PA mo, parang bago. Wala ka din choice, but you have to delegate. Kasi hindi mag-work if you don't delegate. So, sinasabihan ko lang sila, learn it while doing it. So, ako yung gagawa for the meantime. Tapos, dyan kayo matututo. I mean, if you need anything, ask me questions. There's no stupid question unless you ask me stupid question. Doon ako napipikon. So, medyo physical ako if mapipikon ako. So, don't ask stupid question. Magkaroon ng questions kay Ying. Kasi Ying, what are questions that you find stupid ba? Walang tubig. Parang ganun. Oo nga naman. Makes sense. Promise, merong taong nagtatanong ganun. Or ano yung next schedule na kaming lahat merong schedule. Parang stupid questions. Yung obvious na hindi nagbabasa or hindi nil-learn yung kailangan gagawin. Spoon feeding. For me, gusto yung bibigay mo na lang. Yes, please don't come back here tomorrow ka na lang. I mean, as a PM, a person with no initiative, I don't think you're in for the project number 1. So kailangan yung vetting with person who's hindi naman kailangan highly intelligent, no? Yung yung may initiative lang na gawin mo muna yung paraan. If hindi talaga kaya, tanungin mo ako. So parang meron din silang freedom na kanila. Thank you, Ying. Huwag yung ginagalit. Ying. Hindi siya, okay? Yung nanggigigil si Ying. Mag-release ng death threat on Zoom. Alright, thank you, ate. Si Dan naman, baka may gustong sabihin or takeaway. Aray ko, sorry po. Lahat po ng task ko urgent. Charis. Wala siyang quadrant kasi isa lang talaga yung box na ginagalawan niya. Urgent important. By datong talaga yung urgency ko. by rate. Yung motivation. By rate, naka-filter. By VIP, hindi VIP, ganun. So, ayun. Pero sana next year, lahat na sila naka-convert na sa lahat VIP na ganun. Cheers! Okay, thank you, Da. Ay, meron pa ba? Sorry. Nag-adjust na kasi ako ng time blocking kung hirap na akong magising ng umaga. So, mga 10 o'clock doon ako nagpa-function. Midday. Ayan, 10 onwards, ganyan. So, time blocking pa din. Pero i-adjust mo, depende sa, sa katawan mo. Sabi ko nga dun sa kay Nicole, I take it slowly lang. Kung kailan lang yung ng katawan ko kasi parang sobrang pagod minsan. Kasi hirap ding matulog. So, ayun. Listen lang din sa body since matanda na tayo. Nag-crack na yung mga bones natin, guys. Yes. Kaya, sa team building po natin, spa lang talaga yung gagawin. Magpapahilot lang tayo. Ay, gusto ko mag-workout. Ayun nga, di ba ako nakakapag-exercise na wala na siya sa time blocking ko. Sabi ko, bawi na lang ako next year kasi pag-startan ko this December, okay. Di naabot. Pagkatapos po ng Eat That Frog, ang next nating PD ay team exercise. Gusto ko yun. Yung ganda. Sabay-sabay tayo mag-exercise. Les Mills Body Combat. Yun yung next natin.
Si Coach Earl, pagkatapos po natin na Eat That Frog, mag-exercise po tayo sabay-sabay. Wala excuses. Kailangan na ng focus sa health natin. Okay. G, Sino ako next dyan, may natin? panggap na treadmill ako Gusto dito. ko yun. Actually, gusto ko yun Kasi wala Ah. na rin akong time So, mag-exercise. kailan tayo mag-exercise? Once a week lang? Parang kinain lang din natin ng 6 days yung in-exercise once a week. Excuse mo yan. Excuse mo yan. Kasi So guys, wala 3 times a week. My MWF, ganun. Oo. Kasi Yeah, tatapusin muna 30 natin yung Eat That Frog. Kasi dito natin matututunan kung paano tayo magta-time block para sa exam. Correct. Wow, kinonect. Correct. Agree. Yun na yung application. Okay. Si Joanne naman, anong takeaway mo? Lahat na Ako tayo mag-share. siguro sa, takeaway. Siguro dun ako sa, time blocking. Kasi mas importante ngayon na kailangan ipaalam mo kung yung mga bagay-bagay na dapat yung nakalist yung task mo for that day. So there. Para at least alam ng mga tao na kapaligid sa'yo. Yun lang po. Okay, thank you. Si Aiden naman. Ako, ang key takeaway ko yung sinabi mo na not all urgent are important. Yes. Siguro we can focus with yung long-term goals natin para at least alam natin yung kung saan tayo magiging mas productive. At saka usually kasi yung paano ba, yung hindi naman low value activities, yung mga yun yung mga madalas sa atin eh. So, Yes. mas maganda yung parang at least alam natin kung ano yung paano i-categorize yung mga yon. And then mas maano natin, mas ma-maximize natin yung time natin sa kung ano talaga yung important. Okay, thank you, Aiden. Si Miss Eloy naman. Kala mo, recitation to, te. Yun yung na-realize ko kanina na yung pagde-delegate, hindi lang sa skills-based, dapat value-based din siya. Kasi minsan yun yung hindi ko na take into account eh. Na parang, pareho ba kami ng values? Pareho ba kami ng pinapahalagahan? Ayun. Parang hindi naman connected sa ano. If-ipani ko lang kanina. In a way na kapag when we talk about things, like, especially dito sa VC, di ba? Kunyari, may mga changes tayo sa process and sinishare natin to sa team. Lagi nating unang sinasabi is why? Why do we do this? Kasi parang gusto namin na, in a way, parang you want people, kung sino makakatanggap ng information or sino makaka-receive ng delegation, to know why is this important to me and why I am delegating this to you. Parang ganon. And parang, di ba, kaya kapag may mga bago tayo sa process, may bago tayo sa updates, bakit siya important? Bakit natin siya ginagawa? Bakit natin siya kinakaskade? Parang ganon. Kasi para lang ma-appreciate or maintindihan din ng person na makaka-receive ng task na ito pala yung level of importance ng task na to for this person. Parang ganon. And yun nga, dapat makita mo ultimately naman for me kasi na bakit ako sobrang addict sa quality kasi I'm not just upholding my reputation but the reputation of the Filipino nation. Ako people nation. Kalidad ng Filipino freelancers, di ba? Yes. It's a reflection of us all. Kasi baka mamaya ma-stigma tayo na pag Pinoy ganyan. Ganito yan. Totoo. Okay. Walang yan ang walang trabaho pero 10 pala yung kliyente, gano'n. Alright. So ako naman, panghuli. So sa akin, key takeaway or yung realization ko, actually nasimulan ko na siya. Nag-start na ako mag-review ng mga task or goals ko this year. Kasi before start of this year, meron ako list, kami ng asawa ko, may ginagawa kaming goals for this year, mga ganon. Mga gustong bilhin, mga gustong gawin, ganyan, puntahan. Diba? Ang daming hindi napuntahan at nagawa. So, ayun. Meron naman kami mga accomplishment din as mag-asawa and personal
magkahiwala yung goals namin bilang mag-asawa and personal. So ayun, may separate. May ano pa rin kami. Parang individualization, parang ganun. So, ayun lang din. Tapos lately, naglilinis na rin ako ng mga distractions. Like, kunyari, yung mga connections ko na, or yung mga pages na pina-follow ko, yung mga friends na wala naman na interaction, or yung mga, iba na yung values na pinapaniwalaan ko. So, ayun. Yun yung mga isa sa mga distractions na tinitake ko. And Hala, then, di ko na nagtutulfo, B. ay, hindi naman. Kala ko like ganun yung hindi na nagtutulfo, ganun. So, ayun. Nag-iisip na rin ako ng mga gagawin ko for the next year. So, yung kagaya nga nasabi ni Jana na i-prioritize yung health. So, ako bilang sakitin, ano pa ba yung mga gagawin ko na kailangan panindigan ko next year? Kasi this year parang nakailang day one na ako ng pag-exercise na hindi ko naman talaga nagagawa. Ayun, ang hirap pala na pang-group ka. Alam mo, ayun, feeling ko din. Nakatulong sa akin. Nung kami ni Dada, ibalik na natin. Noon, nakatulong sa akin yung being part of the group. Ako din. Yung kasi nalaman ko nagbabadminton si ate, ay parang kaya ko din gawin yun. Sige, magbabadminton din ako. Nung nagpa-fasting si Earl at si ate, in short, inggitera pala ako. Talad ka rin. Okay, iwawala yung term. Pero ganun, kasi parang, syempre, you are influenced by the group. Nag-ano kami dati ni Dan, nag-enroll kami sa fitness trainer. Pero online. Pero, meron ganun. Yung pinakamaliit na bewang ko. Alam mo, hanapin natin yung fitness trainer kasi yun nga yung PD natin pagkatapos sa Eat That Frog. Gusto ko yan. Yan nga dapat ang goal natin. Ang liit ng bewang ko nung hindi kailangan ibalik. Better minds and better bodies. Ganun. Okay. Go, Elaine. 2025. Yun ang goal natin. So, yun lang. Thank you so much sa lahat ng insights nyo. So, yun lang naman. Books. Thank you, everyone. See you ulit sa Monday. Thank you po. Bye-bye. See you later. Kain lang po muna ako. Leave nyo ha. Magsabi na kayo and mag-plot na kayo sa time of request. Bye-bye. Bye. Bye-bye you. Next week.